Shalom Aleichem. Our Catholic Daily Gospel reading is taken from the Gospel according to St. Mark chapter 10 verses 2 to 16. Glory to you, Lord. The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him. He said to them in reply, What did Moses commanded? What did Moses command you? They replied, Moses permitted him to write a bit of divorce and dismiss her. But Jesus told them, because of the hardness of your hearts, he wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. The two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate. In the house, the disciples again questioned him about this. He said to them, Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her, and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery. And people were bringing children to him that he might touch them, but the disciples rebuked them. When Jesus saw this, he became indignant and said to them, Let the children come to me, and do not prevent them, for the kingdom of God belongs to such as this. Amen, I say to you, whoever does not accept the kingdom of God like a child will not enter it. Then he embraced them and blessed them, placing his hand on them. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, na binababasahin sa lahat ng banal na misa sa buong Pilipinas at sa buong daigdig ay itong Ebanghelyo ngayon from the Gospel according to St. Mark chapter 10 verses 2 to 16 patungkol sa tanong patungkol sa divorce. Okay. So, ang sinasabi na ang unang-una na that from the very beginning is ang design ng Diyos ay ang pag-aasawa between male and female, between husband and wives. Hindi wives, between husband and a wife. Hindi sinabi na between husband and wives. So, sa atin, sa Katoliko, sa ating mga Kristiyano, ang pag-aasawa ay between husband and wife lamang. So, isang husband, isang wife, hindi for wives. So, isa lang. Ang purpose ng pag-aasawa ay, of course, ang design ng Diyos between male and female because it has a purpose.
una na roon is yung tinatawag na procreation, pagpapatuloy ng nilikha ng Diyos. Kaya nga kung babasahin natin doon sa creation, sabi doon inutusan sila na go and multiply. Yun. So yun yung konteksto. Pero kung sa panahon natin ngayon, nag-asawa ka, ang kakayanan mo lamang is to have 1 or 2 children, ay huwag mo nang dagdagan kasi yun lang yung kakayanan mo. Ay, ang konteksto kasi doon is go and multiply doon sa umpisa ng creation sapagkat nag-uumpisa pa lang sila, si Eva at Adan pa lang. Pero sa kasalukuyan, kung alam mo naman sa kakayanan mo na hindi mo kaya yung 10, hindi mo kaya yung 5, hindi. Kung pagkaluban ka ng Panginoon ng 3, then 3 lang. Hindi, kasi natural, ang konteksto nung kay Eva at Adan is nagpapasimula pa lang sila. So God is telling them to go and multiply. Ngayon, hindi mo kaya magparami, hindi mo kayang maalagaan yung 5. Then kung ano lang yung kakayanan mo, then yun lang yung hingin mo sa Panginoon. Lord, mga 2 lang yata or 3. Diba? Kasi ang konteksto sa kanila, go and multiply, kasi nag-uumpisa pa lang sila. So, masakit man tanggapin na between male and female, hindi natin pwede baguhin yun, mga kapatid. Hindi natin pwede baguhin yung sinasabi ng Panginoon. At hindi rin sinabi doon, husband and wife only, hindi husband and wives. Yan, mga kapatid. So, tapos sinabi kinote ng mga Pariseo yung reference nila na bakit si Moses noong panahon na yon ay inalaw yung divorce. Nagbigay lang ng kasulatan, pero nung sabi ng Panginoon, sagot ng Panginoon, it is because of your hardness of heart, because it is because of your stubbornness. Kaya pinahintulot ni Moses yun. Pero at the very beginning ay niloob ng Panginoon na hindi dapat pwede maghiwalay. Kaya nga doon sa Mark chapter 10 verse 9, sinabi ng Panginoon dito sa Gospel, sabi niya, what God has joined together, let no human being must separate. Na walang tao na pwedeng makapaghihiwalay. So kung for any other reason, mga kapatid. Kaya nga kung itong nangyayari ngayon sa gobyerno natin, kung sakaling matuloy man itong panukala ng gobyerno na magkaroon ng divorce sa ating bansa, kasi tayo na lang yata ang walang divorce, at ang Vatican, kasi ang Vatican naman, ang mga nanirahan na naman dun is ang mga kaparian, mga nag-aaral doon. So, plus ang Pilipinas, ay ang simbahan magpapatuloy pa rin at hindi pa rin pwede ipilit ng Estado. Yung standpoint nila, yung kahit may batas ba, hindi pwede rin ipilit ng simbahan ng Estado sa simbahan na dapat magkaroon ng divorce sa atin. No, hindi po yun mangyayari, mga kapatid. Sapagkat ano ba yung pinaka-purpose ng pag-aasawa? Ang purpose ba ng pag-aasawa is para lang ang mga magulang ay sa kanilang pagtanda ay may magkakaroon ng mag-aalaga sa kanilang pagtanda? Or ang pag-aasawa ba is para merong kayong magiging tagapagmana ng inyong mga naipong ari-arian? Or ang pag-aasawa ba is para makuha natin yung ating pleasure?
Ayan ba yun? So of course, ang primary reason na bakit nag-aasawa is yung procreation, yung pagkakaroon na mapagpatuloy yung salinlahi, yung buhay. Kaya nga, ang sa mga bansa na kaya nga ang simbahan tutol doon sa tawag na population control. Ang dapat daw na proper na forma ng demography ay dapat triangle. Pero makikita natin ngayon sa ibang mga bansa na it seems ang imbalance na ngayon yung demography nila. Imbalance na. Ngayon, makikita natin kahit sa Europe, makikita natin na nagko-control sila ng population nila. Pero pinapasok sila ngayon ng mga immigrants or mga refugee kuno from Asian country, from mga especially sa ibang bansa. So nagko-control sila ng population nila, pero ngayon pinapasok naman sila ng ibang mga bansa. Kaya nga 'di ba sa Australia, nagko-control sila ng population doon. Tapos ngayon, kapag marami tayong mga kababayang Pilipino doon na nakapagtrabaho doon na after 2 years ay pwede na nilang may dala yung kanilang pamilya doon. So, di ba? So, ganun. Ano nangyayari? Kasi ang demography nila is hindi na triangle, kundi ang iba nga, parang hindi ang forma ng kanilang demography is not a triangle anymore. Na ang sa ilalim, sa triangle, sa ilalim is yung mga bata, yung mga medyo middle ages, and then ang sa dulo is yung mga tumatanda. Yan, mga kapatid. Ang sinasabi sa Biblia, mga kapatid, ang pinaka-purpose ng banal na kasulatan ng pag-aasawa is, of course, procreation, at hindi ngayong iniisip ng marami na kapag tumanda sila ay mayroong mag-aalaga sa kanila. Kasi kung yan yung pananaw mo, pero ang mga anak mo hindi mo naman pinapalaki sa turo ng simbahan, sa turo ng Panginoon, ay hindi mo rin ma-assure na sa pagtanda mo, kakalingain ka ng iyong mga anak. Especially ngayon sa ibang mga bansa, di ba? Sa US, marami sa kanila doon, mayroong mga tinatawag ng home for the aged. May kilala ako na Pilipino na actually namatay siya sa home for the aged. Kasi siguro, kasi nagtatrabaho yung mga anak. Dubli-dubli yung mga trabaho ng mga anak. Walang mag-aalaga sa kanilang mga magulang. Siguro, mga good intention din yung reason bakit dinala sa home for the aged. Kasi nga nagtatrabaho. Ang trabaho ng mga tao doon is 2 to 3 jobs na meron sila. At the same time, itong mga huli, di ba, narinig naman natin na ang may question, kantungkulan ba ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang? Di ba? May mga question pa na gano'n na pinagdidibatihan na sinasabi pa nga raw na toxic kind of toxic kind na culture, yung ganun. Sabi nila na hindi kailangan katungkulan ng mga magulang palakihin ng mga anak, pero sa pagtanda ng mga magulang ay hindi daw katungkulan ng mga anak na alagaan ang kanilang mga magulang. So kung protestante ka, nag-convert ka sa ibang sekta, at ang Biblia mo ay binawasan ng 7 aklat, talagang para ka nalang basura, pwede kang ituring na parang basura na lang yun ng iyong mga anak.
Kasi ang mga kapatid natin, ang masakit ito na salita, pwede niyong kontrahin. Ang mga kapatid natin na mga protestante, kung babasahin nila ang Biblia, especially yung patungkol kay Mama Mary, ay iniintindi nila na ang Panginoong Jesucristo ay dinidisown si Mama Mary, na tila baga ipinapakita ng Panginoong Jesucristo na even Him ay dinidishonor niya ang kanyang nanay. It seems to be like that, mga kapatid, ang kanilang pag-unawa. So kung ang Panginoong Jesucristo nga, dinidisown niya yung kanyang nanay, then, ano pa kaya ikaw na nanay ng iyong anak na naging protestante? Masakit yan, mga kapatid. Pero yan yung paraan kung paano nila iniintindi ang banal na kasulatan. Di ba, nung pumunta ang Panginoong Jesucristo, nariyan ang iyong ina sa labas at gusto kang makita. At sinabi ng Panginoon, sinong aking nanay? Sinong aking mga kapatid? Sabi nga ni Brother Noedora, kung protestante ang magbasa noon, ay, di ba, sabi ni Brother Noedora, dating pastor for 15 years, sabi niya, kami kapag protestante, sabi niya, kapag, sinong aking nanay? Sinong aking mga kapatid? Pero kapag Katoliko magbasa noon, iba ang tono. Sinong aking nanay? Sinong aking mga kapatid? Siyang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So, yan yung ipinapakita. Samantala, sa Biblia natin, mga kapatid, sa Catholic Church, mga kapatid, that is very clear na sinasabi sa, ito na-share ko na ito, kung narinig nyo na ito sa Sirach or tawag dito sa Ecclesiastico. Sabi dito sa Sirach chapter 3, mga kapatid, buksan niyo po sa Bible niyo. Kasi ito yung parang nangyayari na parang pinagdidibatihan at pinagtatalunan kung ang mga anak ba ay may katungkulan nila na alagaan ang kanilang mga magulang. So, sabi dito sa Sirach chapter 3, mga kapatid, verses 1 to the following verses, ito. So, ang sabi dito, mga anak, ako'y inyong ama, kaya makinig kayo. Gawin ninyo ito at di kayo mapapariwara. Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad sa kanyang kasalanan at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Okay, kinig kayo Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak at ang panalangin niya ay agad ringgin ng Panginoon. Kasi yung tinatawag na justice ng Panginoon, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan sa Galatians chapter 6 verse 7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili sapagkat kung ano ang inyong itinanim ay siya rin ninyong aanihin. Diba? Ang verse 5, Ecclesiastico chapter 3 verse 5, ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin ng kanyang mga anak. So anong ibig sabihin nito? Ang opposite nito, mga kapatid. Anong opposite nito? Take the opposite of it. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanya mga anak at ang panalangin niya agad ringgin ng Panginoon. So you see, sa verse 6, ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Diba yan sa Ten Commandments man? Ang pangako na may kalakip, ang utos na may kalakip na pangako. At verse 7, ang may takot sa Panginoon Diyos ay gumagalang sa kanyang ama at
take note, at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. Igalang mo ang iyong ama sa salita at sa gawa upang sumaiyo ang kanyang pagpapala. Pinatatatag ng pagpapala ng isang ama ang pamumuhay ng mga anak, ngunit ito ay nilalansag ng sumpa ng isang ina. Verse 10, huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama, sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikararangal. Ikararangal ng sino man ang gumalang sa kanyang ama, at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Verse 12, mga kapatid. Kung mananampalataya ka at kumikilala ka sa Diyos, kung Katoliko ka, hindi yung popular opinion ang susundin natin. Kahit ang magsalita man yan, sikat man o sino mang mga tao. Hindi popular opinion yung ating sinusunod, kundi yung turo ng simbahan, yung turo ng Panginoon, ang turo ng banal na kasulatan. Sabi dito anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya ay matanda na. End of discussion. End of discussion. Add your nickname. Pwede ba kumain na dugo sa Katoliko? Ay, hindi mo yata pinapakinggan ko yung topic natin sa kasalukuyan, no? Add your nickname. It's okay. So, hindi ko yan sasagutin kasi out of topic yung nire-raise mo yan. Pwede mamaya bago ako magtapos. Verse 12, mga kapatid. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Habang nabubuhay. Simple lang naman ang tanong Kasi ito nabanggit na kanina doon sa verse 5. Okay lang ba sa'yo na pag tumanda ka ay kung wala ka ng kakayanan ay i-dispose ka na lang ng mga anak mo, ipapadala ka na lang sa home for the aged? Most possibly, hindi mo gugustuhin. Kaya nga yung justice ng Panginoon na kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. Diba? So, ulitin natin na verse 12, anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. So, hindi natin susundin yung mga popular opinion ng mga opinion ng mga sikat na mga tao. Mga kapatid, ang ating susundin ay ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 13, mga kapatid, pagpaumanhin mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapas ng anin. Ngayong ang nasa sibulan ka na ng iyong lakas. Verse 14, ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ang magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang ginawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon, at ang mga kasalanan mo ay matutunaw na parang yelo pagdating ng tag-init. Ang sinumang magpabaya sa kanyang ama ay para ng lumapastangan sa Diyos. At ang gumawa ng ikagagalit ng inay, susumpain ng Panginoon. Sisi. So, ang pinag-uusapan ngayon, it's about marriage and about divorce, na kung allowed ba yung divorce. Pero ang pinag-uusapan din natin, isiningit natin itong patungkol sa mga anak na
ang kinakailangan arugain nila or aalagaan nila ang kanilang mga magulang sa panahon ng pagtanda nila. Kasi ang marriage, ang purpose ng marriage is not only to have a children. It's not for pleasure. It's not para pagdating ng panahon ay may mag-alaga sa iyo. Kaya nabanggit natin itong patungkol dito sa pag-aalaga sa mga magulang. Yes, good morning po. Joe Antanola. Nabanggit kayo, nasali natin yan. At sinasabi pa ang very reason, isa sa pinaka-purpose, layunin ng pag-aasawa ay nakalagay dito mga kapatid sa Malakias chapter 2. Mga kapatid, buksan niyo po sa verses 14 to 16. Ang nakalagay dito sa Malakias chapter 2 is hindi lang para ka mag-anak, mag-asawa ka para magkaroon na ng anak. May tagapagmana ka, may mag-alaga sa iyo pagtanda mo. Pero ito sinasabi mga kapatid na kung saan ito yung namimiss ng sa karamihan sa kasalukuyan. Sabi ito, itinatanong ninyo kung bakit sapagkat alam niyang sumira kayo sa pangako ninyo sa inyong asawa na pinakasalan ninyo nang kayo'y bata pa. Siya'y naging katuwang ninyo, ngunit ngayon sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayo sa Diyos na magiging tapat kayo. Ayan, yun sa katiya. Verse 15, di ba kayo pinag-isa ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ano ang layon niya? Ano ang layon niya? Yan. Sabi niya, ano ang layon niya? Upang magkaroon kayo ng mga supling na tunay na mga anak ng Diyos. Mag-ingat nga kayo, huwag kayong magtataksil. Huwag kayong magtaksil ang sino man sa inyo sa babaeng pinakasalan niya. Nang kayo'y kabataan pa, nasusuklam ako sa naghihiwalay, sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napupuot ako sa taong malupit sa asawa, kaya't huwag kayong magtataksil sa inyong asawa. So, kung nakita natin doon, it's talking also about divorce itong Malakay chapter 2, verse 14 to 16. Pero makikita natin doon, sabi niya, ano ba ang layon ng inyong pag-aasawa? Sabi niya, kundi upang magkaroon ng mga supling na magiging totoong anak ng Diyos. So, yung magiging supling mo, supposed to be, you have to raise them to be the child of God. Na ipalalakihin mo sila sa turo ng Panginoon, na magiging Kristiyano sila, magiging tagasunod sila ng Panginoon sa Kristo. Kasi kung hindi mo sila sa pinalaki sa aral ng Panginoon, hindi nila alam yung Ecclesiastico chapter 3. Kahit gaano karami yung mga anak mo, may tendency kung they were not formed in the teaching of the Lord, kahit gaano karami yung mga anak mo, pagkawagtanda mo, ang end mo, sa bayampunan lang. Diba? Kasi ang pinaka-purpose, sinasabi doon, magiging tunay na anak ng Diyos yung inyong maging supling. So, ibig sabihin na ang mga bata, ang inyong mga anak, na ay kayo mismo ng mga magulang ang magtuturo sa kanila sa aral ng Panginoon. Ibig sabihin, ang pagtuturo na ito ay it's not only by word, mga kapatid, but by your action. Kasi mas madali maintindihan ng mga bata yung pagtuturo na through your action. Di ba? Mga kapatid? So therefore, ang mga magulang supposed to be ang mag-aakay ng kanilang mga anak mula pagkabata hanggang sa kanilang paglaki sa Panginoon na magiging tunay silang supling na anak ng Diyos. Tunay silang supling or mga anak ng Diyos. So yun mga kapatid, ang pag-aasawa. At bakit ayaw ng divorce ng Panginoon? Binabanggit dito, God hates divorce. Kasi kung titingnan natin dun sa
kung nagkasal kayo, kung nakasal na kayo sa simbahan, mga kapatid, di ba? Binabasa yan doon sa Ephesians chapter 5, di ba? Inahalin tulad doon na ang asawa, katulad ni Kristo, na kung paano si Kristo ay ulo ng iglesia, ang asawa rin ang ulo ng kanyang pamilya. Nagets nyo? So therefore, kaya nga, no divorce. Bawal. Bakit? Ang mangyayari kasi, kung ang asawa ang ulo ng kanyang pamilya, ang mangyayari kung magkaroon ng divorce is mapupugot yung ulo at maiupong uli sa panibagong katawan, which is not supposed to be. Kaya nga yung sinasabi, basahin niyo doon sa Ephesians chapter 5, di ba binabasa lagi yan eh. That is why God hates divorce, kasi mangyayari parang ganon. Kaya nga yung maisasali natin yung argumento ng mga kapatid natin na sinasabi nila na natalikod daw yung iglesia. Ay di nakakatawa, mga kapatid, kung natalikod yung iglesia. Ang mangyayari, parang napugot ang ulo ng Panginoon sa katawan at iuugpong uli sa panibagong katawan. Hindi mangyayari yun. Kaya nga, sa atin sa Catholic Church, yung tinatawag na sacrament of matrimony. Ang pag sinabing sacrament is, nagmula sa dalawang salita na sakra at sakramento, na ibig sabihin is a holy sign, banal na tanda. Ang pamilya o ang pag-aasawa ay magpapakita ng banal na tanda ng gaano katapat ang Diyos sa kanyang iglesia. Diba? Kaya nga, kung naalaala niyo yung gospel na yung 10 wise virgins, 10 virgins, yung 5 is mga matatalino, at yung 5 ay hindi, na naghihintay sila sa pagdating ng lalaking ikakasal. So, ganun din tayo, na pagdating ng araw, pagbalik ng Panginoong Jesucristo, na ikakasal siya sa kanyang bride, ang simbahan. Kaya nga imposible yung sinasabi nilang natalikod sapagkat lalabas na parang nag-divorce ng Panginoon, napugot ang ulo ng Panginoon doon sa iglesia, and then naiugpong muli ang kanyang ulo sa panibagong katawan. That is why hindi natin sinasang-ayunan ang teorya na natalikod ang iglesia na itinadag ng Panginoon. So, nirelate natin, mga kapatid. Inahaluan natin ng apologetics itong about sa marriage. That is why ganun, mga kapatid, na ayaw ng Panginoon ng divorce. Kasi kukontra yun sa idea na ang Panginoon ang ulo ng iglesia. Then kapag natalikod, sasabihin mong natalikod, sasang-ayunan mo yung paniniwala na yun, lalabas na napugot ang ulo ng Panginoon sa kanyang original na katawan. Kasi di ba nagtatag siya ng kanyang iglesia sa Matthew chapter 16, 13 to 20. Kapag sasang-ayunan mo yung idea na yun, na natalikod ang iglesia, is lalabas na napugot ang ulo ng Panginoon sa katawan, at then naiugpong lang uli nung lumabas yung sekta na umaangkin na natalikod daw ang iglesia. Ganon lalabas, mga kapatid. But it is not. Hindi mangyayari niyang ganon sapagkat lalabag iyon sa sinasabi ng Panginoon. That is why the Lord hate divorce. Ipinapakita ng Panginoon yung kanyang katapatan sa kanyang iglesia. So kung papaano ang Panginoon ay tapat sa kanyang iglesia, sinasabi dito sa Ephesians chapter 5 na ang mga lalaki rin ay dapat maging tapat sa kanilang mga sa kanilang asawa. Kasi ang Panginoon ay tapat din sa kanyang iglesia. Ang kanyang pangako sa kanyang iglesia ay tapat din. Ano sabi doon sa kanyang pangako sa Matthew 16, 13 to 20? I will build my church that even the gates of Hades cannot prevail against it. At sinasabi niya pa doon sa Matthew 28:20,
I will be with you till the end of time. So therefore, there is no chance of apostasy. There is no chance of divorcing, Jesus divorcing his church and marries another. Kasi lalabas yun kapag paniwalaan natin yung sinasabi na natalikod ang kanyang iglesia para bagang sinasabi ng Panginoon, dinivorce niya yung una niyang iglesia at nag-asawa siya ng panibago. That is why hindi pinapahintulot yung divorce. Si Jolie B. Good morning. Si Santa Monica, 20 years po siyang nag-suffer sa kanyang abusive pagan husband na si Aurelius. 20 years po siyang nagtiyaga, mga kapatid. At sa kanyang pagtitiyaga, naging santo si San Agustin. Naging pari at naging santo at na-consider as doctor of the church. At yung si Aurelius na kanyang asawa ay na-convert. Kapag sa simbahan, may tinatawag tayo na annulment o pagpapawalang bisa. Mas mabilis pa raw yung process ng annulment kaysa sa divorce. Sa Jolie B. So, kasi may kakilala rin kami, talaga nagpa-process ng annulment niya, na annul naman yung pag-una niyang kasal. Then, napangasawa niya yung dati niyang, dati niyang girlfriend yata sa annulment sa simbahan. So, ang process daw ng annulment is easier than the divorce. So, ganun. Pero never i-allow ng simbahan yung divorce. Annulment. Devout Catholic pa ako, pero di ako matiis makita mga ganong bagay. So, pwede naman natin ang kinina, devout Catholic pa, pero sasabihin mo na you are for divorce, then if you are for divorce, then maka-claim mo lang yun na devout Catholic ka. Kasi kung devout Catholic ka, ay pwede mo gawin yun na pwede mo sasabihin na, Lord, yung suffering ko at the moment ay inaalay ko sa iyo. Pwede mo sabihin yung devout Catholic ka, pero baka claim mo lang yun. Kasi ang devout Catholic ay magsasubmit always sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Sinasabi nga ng Luke chapter 6 verse 46, sinasabi ng Panginoon, doon sinasabi niya, sabi niya, tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi nyo naman sinusunod ang aking mga sinasabi. Yan, mga kapatid. And then sabi sa Luke chapter 10 verse 16, ang sabi doon, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. He is referring to his disciples, and the successors of the disciples na siyang makaangking itong Luke chapter 10 verse 16 ay ang ating mga kaparian at mga obispo sa kasalukuyan, because they have the unbroken link from the apostles. Di ba? Ang sabi doon, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin, at ang nakikinig sa akin ay nakikinig sa nagsugo sa akin. When the church says no to divorce, no to divorce. So, ang gawin mo na lang, kung makaya magpa-annul, may reason, ground for annulment, then annul. Kung hindi man, then siguro tularan mo na lang talaga si Santa Monica, na she prayed for the conversion of her husband Patricius. And then na-convert din si San Agustin. For 20 years, grabe yung suffering niya. Yung tinatawag na nga, pwede mo may offer na ministry of suffering. Sabi nga ni Father Darwin, yung ministry of suffering. Lord, walang imposible sa Panginoon. Kaya nga sana,
diba, nung high school yata ako, yung iniaral natin yung process nung paano yung courtship, marriage, diba, acquaintance, then engagement, then marriage. Minsan kasi ngayon parang hindi na ano yung nasusunod. Dati nga ang mga magulang ay ang napaka-importante sa mga magulang dati yung background nung mapapangasawa. Tinatanong yun ng mga magulang dati, ano ba yung background? Ano ba yung pamilya nitong lalaki? So, kapag mag-asawa, hindi dahilan sa kumugwapo, mayaman, or whatsoever, ay parang sa panahon natin ngayon, yun yung unlike before na talagang inaalam yung background. Inaalam ng mga magulang, background nito. Ano ba yung pamilya nila? Kasi napakalaking factor yan pagdating na mag-aasawa na kayo. So, kapatid, Julie B, hindi talaga ang simbahan ng divorce. Pero kung gusto mo naman, yun nga, ikilapit mo dun sa may mga canon lawyer naman tayo kung para mai-present yung case mo for may ground ng annulment, ma-annul naman yung marriage, mapawalang visa, then saka ka pa lamang makapag-asawa panibago. Ang sinasabi ng Ebanghelyo ngayon na kapag humiwalay ka dun sa lalaking pinakasalan mo, then nag-asawa ka ng panibago, is nangangalunya ka. Ganon din yung the same with sa lalaki, hiniwalayan ka niya, tag-asawa siya, nangangalunya siya. At malinaw yung sinasabi ng banal na kasulatan, kung Kristiyano tayo, totoong Katoliko tayo, naniniwala tayo sa Diyos, na ang ganung mga aksyon, kapag magpatuloy tayo sa ganung kalalagayan, na sa ating even after the last breath of our lives, hindi natin napagsisihan, hindi tayo nakapagbalik loob, there will be consequences on it. Sinasabi nga sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, di ba? Sinasabi doon. Okay. Hindi ba ninyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga makikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapaglait o magdaraya, ang kanyang mga tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Yes. Mga kapatid. So, sa simbahan wala talagang divorce kasi yun yung paglalarawan ng katapatan ng Diyos sa kanyang simbahan. That is why hindi imposible yung sinasabi nila ng ibang mga sekta na nagkaroon ng pagtalikod sa simbahan kasi lalabas na napugot ang ulo ng Panginoon sa katawan at naiugpong muli ito ang kanyang ulo sa panibagong katawan, which is hindi mangyayari sapagkat para bagang sinasabi nila na dinivorce ng Panginoon yung kanyang iglesia na itinatag at muli siyang nakisama sa panibagong iglesia, para bagang muli siyang nag-asawa ng panibago, which is not, sapagkat sinasabi ng Panginoon that God hates divorce. So kukontra yun sa sinabi ng Panginoon. So hindi talaga totoo yung sinasabing natalikod yung kanyang iglesia. So kapag naniniwala ka doon, yung tinatawag na nabudol ka, mga kapatid. So, then ang Ebanghelyo, then later on, narinig natin previous ilang beses na itong patungkol sa mga bata. Ilang beses na hinalimbawa ito. Nung last Friday, yung nag-usap-usap kami, yung sa share ko nga, sabi ko, doon ko na-realize bakit idinugtong ito ng simbahan sa Ebanghelyo patungkol sa divorce sa mag-asawa. Kasi isa sa katangian ng bata is yung kapakumbabaan, yung pagpapatawad. Di ba? Yung mga bata kapag mag-aaway-away, maya-maya, maglalaro na. Magkaibigan na sila ulit. Di ba? Kung minsan kapag mag-aaway yung mga bata, magsasali yung mga magulang. Yung mga magulang,
ay hanggang ngayon hindi pa rin nagpapatawaran. Ay yung mga bata na naging dahilan ng kanilang pag-aaway, magkaibigan na sila ulit. So yun ang ibig sabihin na pinapakita ng Panginoon bakit bata yung pinili niya na maging halimbawa. Kasi yung mga bata, kagyat lang magpapatawad na. Andun yung pagpapakumbaba. So ang component para mapanatili yung relationship ng mag-aasawa na hindi hantong sa divorce, ibig sabihin, istaglayin natin ang katangian ng bata. Yun yung pagpapakumbaba, yun yung pagpapatawad. Hindi, mga bata hindi pa marunong magtanim ng sama ng loob yan. Yan po mga kapatid. So, never na sa ating simbahan is napapahintulutan yung divorce. Hindi po yun mangyayari. Kahit ma-approve man sa Senado, magkaroon man ng batas sa Estado na ganun, yet the church will continue na no to divorce. Yan, sa secular ka, ibang mga sekta ngayon, yung Matthew 19 verse 9 allows for because sexual immoral reason. Kung kuwan nga yun sa atin is sa simbahan, kung may ground, tinatawag na may ground, ay i-allow yung annulment for never ang divorce. Tatanungin mo, kapatid, may mga canon lawyer tayo kung saan diocese ka, magtanong ka. Mananatili yung doktrina ng simbahan that no divorce. Yan, correct. Sabi ni Dibok 91, kaya napakalaga na huwag magpadalos-dalos sa pagpapakasal. Pero hindi rin pwede na Dibok 91 na since na yan yung isa rin siguro sa mga naging dahilan kung bakit ang marami ay naglilibin na lang. Then you are also committing a sin. Nakikiapid ka, pakikiapid ang tawag doon, na nakikisama sa hindi mo asawa. Kasi hindi mo pa yan asawa eh. So pakikiapid din yun, kasalanan din yun. Kapag may asawa ka at nakiapid ka sa iba, ang tawag naman doon is pangangalunya. Sa civil talaga, ganun, kahit sa civil wedding, kung civil lang yung kasal mo, ang estado ang mag-anon, pero never in the church. Ang allow lang sa simbahan is annulment kung may ground. Kasi sabi ko nga sa inyo, may kilala ko, kaibigan ko, na napa-annul niya yung marriage niya, and then napakasalan niya yung dati niyang minamahal, pero nagkaroon ng na-annul yung marriage niya. So after na ma-consider ng simbahan, matingnan yung kanyang grounds, so na-annul naman yung marriage niya. Then nakapakasal sa doon sa dati niyang minamahal, pero parang ilang taon lang din yung pagsasama nila kasi yung babae galing sa ibang bansa, and then nagkasakit, namatay. So kahit civil wedding lang yon, ay hindi pa rin magsasabi ng ang simbahan na sige, okay lang. No, hindi pa rin niya sasabihin yun. Hayaan niya yung estado na mag-mediate doon sa civil wedding. Hindi pa rin magsasalita ang simbahan na okay lang kayo dyan mag-divorce dyan sa civil wedding lang naman yan. Hindi pa rin magsasalita siguro. Sa tingin ko hindi pa rin siguro magsasalita yung simbahan na okay lang yan. Sige, total civil wedding na naman yan. Hindi pa rin magsasabi yon. Kasi natural, yung mga nagsa-civil wedding ay most of them ay mga Catholic din, mga parokyano din. So hindi pa rin pwede na sasabihin ng simbahan yun, most possibly.
So yun mga kapatid, kasi sabi ko nga sa inyo, ang kasal ng simbahan, ang sakramento siya. Tanda siya ng pagiging tapat ng simbahan ng Panginoon sa simbahan. So the same with, kung babasahin natin yung Ephesians chapter 5, na dapat ang mga lalaki, ang asawa ay magiging atapat din sila sa kanila mga minamahal. Yung sinasabi natin kanina sa Malakay chapter 2 verses 14 to 16. So ibig sabihin, babalik tayo na bago ka mag-asawa, if you wanted to have a faithful husband, dapat yung husband mo, malalaman mo muna na faithful siya sa Panginoon. Kasi kung faithful siya sa Panginoon, talagang I'm very sure na ma-assure mo na pagiging faithful din siya sa'yo. Kung hindi siya faithful sa Panginoon, then how can you assure na magiging faithful din siya sa'yo? Vice versa, sa babae man o sa lalaki. Diba? So, ganun. How can you sure na magiging faithful yung babae o lalaki sa'yo if hindi siya faithful sa Diyos? Kung sa Diyos nga na nakakaalam ng lahat at nakakita ng lahat ay hindi siya tapat, much more sa'yo na hindi mo siya nakikita sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. Di ba? So, ayun nga, ang basic, babalik tayo sa basic, na sa pag-aasawa is make sure na itong tao ba na ito ay naglilingkod sa Panginoon? Itong tao ba na ito ay tapat sa Panginoon? Kasi kung tapat yan sa Panginoon, magiging tapat din yan sa iyo. Kasi una siyang tapat sa Panginoon. Kasi kung tapat siya sa Panginoon, ibig sabihin, i-adhere niya or i-embrace niya kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Yung sinasabi doon na ayaw ng Diyos na mapanakit yung lalaki. Ayaw ng Diyos na pabaya yung lalaki. So, ma-assure mo. So, yung mga kapatid na kinakailangan is siguro i-start natin talaga, ibalik natin yung pray. Kaya nga yung mga magulang dati na inaalam yung background ng lalaki. So, yun mga kapatid. And then, kung sa kasalukuyan, you are suffering because doon sa mga naging sa sitwasyon, iba na yung mga sitwasyon ngayon, is of course, katulad nga nung si Santa Monica, talagang grabe yung prayer niya. Walang imposible sa Panginoon, mga kapatid. Kami man din mag-asawa, di ba? Kami man may pareho kami kasi nagkakilala kami na parehong naglilingkod sa Panginoon. Ay nagkakilala kami sa gawain ng Panginoon, sa simbahan. Naging choir kami until now. So kahit Mario kami naglilingkod, is may mga instances na nag-aaway kami. Na kuminsan sa pag-aaway namin, humahantok na nagkakahiwalay kami ng tulog. Nasa taas siya, ako dito sa baba. And then, ang isa sa factor why we need to reconcile is our prayer life, our prayer. So, hindi pwede na mag-pray kayo na hindi kayo muna magkakasundo. At alam nyo ba kung minsan kapag dahilan dun sa sama ng loob, hindi ka magpapatawad? Aatakihin ka ngayon ng demonyo. Magpapasok sa ngayon ng mga kung ano-anong mga bagay sa utak mo. Kaya nga sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 27, yun yung sinasabi doon. Do not give an inch to the devil. Once mag-aaway kayo, dapat magkasundo na kagad kayo. Yung sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 26, huwag mong hintayin lumubog ang araw. Kasi after pala noon, na kapag lumubog ng araw, nagalit ka pa rin, ay sa aking karanasan ko talaga, na dami na yung sinasaksak ng demonyo kung ano-ano sa utak mo. Until such time na parang hinang-hina ka na, parang, yun sinasabi na parang pasan mo yung daigdig. Ang reason nun na is ikaw din. Because
hindi ka nakikipag-reconcile. Kaya parang ang bigat-bigat ng pakiramdam, mga kapatid. Karanasan ko yan. Kaya nga minsan sinasabi ng asawa ko, pray na tayo, sige ka. Nagtutuwad yung demonyo sa katatawa sa atin, sabi niya sa akin. Pero kung minsan tinitikis ko, hindi ako makipag-usap. Pero yun nga, ang babanatan sa akin, hindi mo atakihin niya yung utak ko. Magtatanim siya ng kung ano-ano mga negatibo. Ay, iwalayan mo na yan. Mag-ano ka na, daming maraming pang magkakagusto sa'yo ng mga magagandang chicks, sabi ng gano'n. Parang ganun yung pumapasok sa utak. Kasi, yun nga sinasabi ng Ephesians chapter 4 verse 27, do not give an inch to the devil. Nabibigyan natin ng pagkakataon ng demonyo kung we failed to forgive. That is why dinala ng Panginoon yung mga bata sa kanilang kalagitnaan para ipakita na gayahin niyo yung bata. Mag-away sila ng kapwa niya bata, maya-maya lang, magkakasundo na sila. Yun mga kapatid. At ang bata, walang may pagmamalaki. Ibig sabihin, mababa ang kalooban ng mga bata. Wala silang may pagmamalaki. So, ibig sabihin, para magiging maayos yung relationship ng pamilya o ng mag-asawa is to possess the character of the child na magpapakumbaba sa bawat isa. Yung ego isang tabi, mga kapatid. Yan na naman kalimitan sa mag-asawa. So, maybe that is by now, mga kapatid, alam ko na kung magsisimba ka ngayon or marami rin kayong marinig patungkol sa Ebanghelyo. So, maybe that is by now. Maraming salamat po sa mga nag-like, sa dalawang nag-share, and then sa mga nag-tap ng kanilang screen. At maging yung hindi man-nag-tap ay, pero andyan sila. Sina Susan Yap Diaz, si Mingos, si Isabel Mateo, si Jolie B, at saka si Kuya Kulet. Ito si Kuya Kulet lagi ito And then yung hindi ba nag-tap ng screen yet, they consider to listen to us, watch us, or maging yung mga nag-drop by lang din. So maraming salamat po. So maybe that is by now, mga kapatid. Mengos, salamat Mengos. Okay. Maybe that is by now, mga kapatid. Siguro sa mga mag-aasawa pa lang, yun nga, ang advantage na ipag-pray natin kay Lord. Kasi, saan naalala ko pala, bago ako mag-end, kuwento ko sa inyo. Nung doon pa lang ako sa Mindanao, yung declaration ko is, sabi ko sa naging sketcherman kasi ako noon. So, lagi kong kinakwento sa mga kasamahan ko na SK Kagawad, sabi ko, balang araw, kapag mag-asawa ako, ay gusto kong naglilingkod sa Panginoon. Lagi ko yung inuulit-ulit sa kanila. Gusto ko yung naglilingkod sa Panginoon. And true enough, mga kapatid, after ko umalis doon sa umalis sa Mindanao, nang dumating ako rito sa Maynila, of course, marami pa mga nangyayari. Nagkaroon ako ng girlfriend na pareho kami nag-El Sulay. Dati kami nag-El Sulay. So, pero nagkahiwalay kami. Siguro, hindi yun yung right and proper person para sa akin. Pero yun nga, yung nakilala ko yung asawa ko sa gawain pa rin ng El Sulay. Kasi dati kami mga member ng charismatic community sa El Sulay nga. At the same time, choir kami ng parokya ng Santa Clara de Montepalco sa Pasig, Canyugan. So doon kami nagkakilala. And then 1996, naka-join ako doon. Nagkahiwalay kami nung previous na girlfriend ko na nag-El Sulay din. Pero yun nga, na binigay sa akin ni Lord itong aking asawa ngayon na nagkakilala kami sa gawain. So from kinasal kami, nagkakilala kami 96. Then 2002 na ikasal kami. So medyo mahaba-haba din na acquaintances. And then after that, pareho pa rin kami naglilingkod sa Panginoon. Nag-upgrade pa yung paglilingkod namin.
Kasi from music ministry, parang member lang kami, mga nganta lang kami. Ang asawa ko ay naging marami ng mga posisyon yung nahahawakan dito sa PPC, nakapag-PPC officers na rin siya. Sa ngayon ay CPC, treasurer siya ng CPC namin, chapel treasurer, chapel pastoral council treasurer. And then, dati siyang naging head ng overall music ministry ng parokya namin. Ang member is mahigit 200 sa buong parokya kasi different how many chapel? 14 chapel. Then plus other mandated organizations. So, naging head siya ng music ministry. So, nag-upgrade pa yung pag-serve namin. Hindi instead na mabawasan. And then, naging kami rin yung namumuno sa Paris Renewal Experience namin or PREX dito sa parokya namin. And then, ngayon, yung bagong assignment ay yung ADAPS namin, yung Association of Diocesan Antipolo Diocesan Association of Paris PREX Secretariat ay kami yung pinisil na maging vicariate coordinator ng vicariate namin. So, kung wala na, sabi ko wala na po bang ibang hawak niyan? So, ayun yung dagdag na panibago na gawain. So, pareho kaming mag-asawa ang naglingkod sa Panginoon, nagpapagamit sa Panginoon. So, ang realize natin sa pag-aasawa, yun nga, final word, na yun nga yung sinasabi na yung gamitin natin, i-apply natin yung Ephesians chapter 4 verse 26 to 27 na kapag magkagalit man, sama man ng loob, is huwag hayaang lumubog ang araw na hindi makipag-reconcile. Sapagat sinasabi sa verse 27, Ephesians 4:27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Kasi once na hindi tayo magpatawad, hindi tayo magpakumbaba, that is the time that the devil ay mag-intervene at papasok sa ating buhay. Yan yung paraan na yan yung magiging ins or doorway niya na makakapasok siya sa ating buhay. At naranasan ko yan, mga kapatid. So, dapat talaga mag-reconcile ka agad sa asawa. Kasi napaka-importante na kapag mag-pray tayo, is hindi ka nag-iisa nag-pray. You are praying with your wife together. Kasi kung mag-pray ka na ikaw lang, baka i-question ni Lord yung, bakit ikaw lang? Bakit ikaw lang lumalapit sa akin? Hindi na kayo isa ng iyong asawa. Hindi na kayo dalawa ng iyong asawa. You are one already. Sorry. So, pahinal na po yan, mga kapatid. Maraming salamat po. May God bless us all and may God bless and keep us safe and sound. So, mamaya, ang lulubin ng Panginoon ay kita-kita tayo 9 a.m. sa chapel namin. Hi, Angel Kagiwa, thank you. Naalala ko tuloy yung mga kaibigan ko dati na sina Rose Kagiwa. Sana makita ko sila ulit. Angel Kagiwa. Kilala mo kaya yung si Rose Kagiwa? Yun. Okay. So, that is by now, mga kapatid. Shalom and may God bless us all.